Nakakainsulto sa taumbayan ang pahayag ng Malacanang na hindi daw naapektuhan si Pangulong Marcos Jr. nang nakaambang kilos protesta sa kaniyang desisyon na hindi dumalo sa United Nations General Assembly, UNGA. Sinasabi nilang kakampi ng Pangulo ang mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. Pero kung titingnan natin ang tunay na sitwasyon, malinaw na hindi kakampi ng bayan ang Malacanang, kundi ang mismong pinagmumula ng problema. Kung totoo ang sinabi ng palasyo na kampi sa laban kontra katiwalian ng mga tao, bakit sa ilalim ng Marcos Romualdez leadership ay mas lumala ang issue ng anomalya, lalo na sa flood control projects? Ang mga nagpoprotesta ay hindi kakampi ni Marcos Jr. Sila ay sumisigaw laban sa kawalan ng malasakit at sa sistemang nagbabaon sa bansa sa utang at korupsyon. Tila ba gusto ng Malacanang na gawing propaganda ang galit ng taumbayan? Ginagamit nila ang salita na kakampi para palabasin na ang mga naglalantad ng katiwalian ay pumapabor sa Pangulo. Ngunit ang katotohanan, mismong sa kaniyang hanay nanggagaling ang mga pangalan at opisyal na paulit-ulit na idinadawit sa anomalya. Pansinin din natin, isa sa rason kung bakit hindi siya tumuloy sa UNGA ay dahil tututukan daw niya ang mga lokal na issue gaya ng presyo ng bilihin at bagong Independent Commission for Infrastructure, ICI. Pero hindi ba trabaho na ito ng kaniyang gabinete? Kung tunay siyang seryoso, dapat siyang humarap sa pandaigdigang entablado para ipakita na kaya niyang pamunuan ang Pilipinas. Ang hindi pagdalo ay tanda ng kahinaan, hindi ng malasakit. At ito ang malaking kaibahan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noong panahon niya, hindi niya kailanman tinakasan ng laban, lokal man o internasyonal. Ang boses niya ay buo, malinaw at diretso, hindi takot, hindi palusot. Sa kanya, hindi kailangan ng komisyon para managot ang tiwali. Ang aksyon ng sagot, hindi puro palabas. Habang nagsasabing kakampi raw ng Pangulo ang mga nagpoprotesta, mas lalo lang nitong inilalantad ang disconnect niya sa realidad. Ang mga Pilipino ay hindi kakampi ng Malacanang, kakampi sila ng katotohanan at hustisya. At kung ang administrasyon ni Marcos Jr. ay patuloy na magtatago sa likod ng mga salita, asahan na mas lalakas pa ang panawagan ng taumbayan laban sa kaniya. Sa huli, ang tunay na tanong, hanggang kailan tatanggapin ng bayan ang palabas na ito? Kung ang leader mismo ay walang tapang na manindigan sa harap ng korupsyon at mas piniling umiwas, baka nga hindi sa UNGA siya dapat hinahanap, kundi sa kalsada kasama ng mga Pilipinong tunay na lumalaban para sa kinabukasan ng bansa.